Ating pong tinatawagan ng huling papasalamat sa ating piyang na Panginoon, beloved Sister Aurelie. Praise the Lord. Pinaghahanda na po natin ang beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher Paul. Una-una po, ang pinakamataas, pinakamainit na pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved, dearly beloved, honorable Pastor Wilde Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. And greetings po to all of you, our beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Maraming salamat po sa pagkakataong ito para ipamahagi ko po sa inyo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang-una po, nagpapasalamat po ako dahil binigyan na naman niya po ako ng isang taon this coming Tuesday po sa January 27. Praise the Lord. Officially, senior citizen na po ako. Kaya maraming salamat po sa kalakasan, kalusugan na binigay po niya sa akin. Maraming po akong dapat ipagpasalamat. Unang-una, higit po sa lahat yung pagkilala po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na noon po, year 2002, nakilala po ng aking beloved husband yung aking ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun pong time na yon, kami po ay talagang maghihiwalay na dahil andun po yung problema na nandun po yung problema namin bilang mag-asawa dahil nalulung po siya sa bisyo. Andun po yung pagiging babaero niya, chain smoker, andun po yung lasinggero, at nalulung po siya sa droga. Kaya nung mga panahon na yun, di ko na po kaya nagplano po kung makipaghiwalay sa kanya. Pero yung plano po yun, hindi po natuloy dahil may mas magandang plano ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa panahon yun ay mayroon pong naghayo sa kanya na uncle niya na noon po ay dati po ay kasama rin niya sa bisyo na yon. Pero nauna po niyang nakilala ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. At doon po inimbitahan po siya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi ko po alam, nagpabautismo po siya sa tubig sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Para sa akin, parang imposible na nagbago agad siya. Dahil after that po, hindi na po siya lumalabas ng bahay. Nandun lang po siya sa bahay, nagbabasa ng Biblia, nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bilang isang tao, parang imposible po. Pero doon ko po nakita ang kanyang tunay na pagbabago. Kaya magbuhat po noon, nakamtan ko na po yung talagang tinatamasa ko na kapayapaan sa puso at isipan. Andun po na after that po, nagpabautismo na rin po ako after 6 months na persecute sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang tahimik na po ang buhay namin bilang isang pamilya. Pero syempre po, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, hindi po tayo nawawalan ng mga pagsubok sa buhay. Pero ang kagandahan po noon, dahil po andyan ang ating pagiging Kristiyano, ang turo at aral ng ating beloved parents in the Lord, nalalampasan po yung mga pagsubok na yon. At hanggang ngayon po ay andito po pa rin po kami na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved husband po ay nandun po sa Pilipinas ngayon. At glory to God po, nakahayo po siya ng 3 kaluluwa na nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andun po yung kanyang
desire talaga na pag umuwi ay kailangang humayo siya at meron pong madala sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat andyan po yung kalungkutan din dahil habang nandun po siya sa Pilipinas ay kinuha na ng mahal na Panginoon ang kanyang beloved Papa noong January 14. Kaya imbes na January 11 ang kanyang uwi dito ay mapapaaga po. Bali ang viewing po ng kanyang beloved Papa ay sa February 9 po at ang libing po ay February 11. Kaya andun po yung prayer ko na lumakas po yung strength namin bilang family dahil nung isang araw na naman po, meron na naman pong pumanaw na isang uncle na naman po niya na parang best friend ng papa niya. Kaya andun po yung kalungkutan sa pamilya. Pero nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi naman po natin may iwasan yan, lalo na po sa mga age na ganyan. At andun po yung bilang Kristiyano, nasa sa atin na andun po yung pagtanggap natin sa mga ganyang bagay na meron pong kagalakan dahil andun po yung mga trials na yan, hindi po para sa ating mga Kristiyano, hindi po isang kalungkutan, kundi parang blessings in disguise po dahil those are reminders for us na there's still healing. There's still healing po sa ating buhay. At andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga blessings na dumating po noong mga nakaraang taon. Andyan po na nung December po, sinorpresa po kami ng aming beloved daughter na si AJ ng isang condominium po sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat po, very unexpected blessing po yan. At nagpapasalamat din po ako dahil sa gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking pagdadrive. Bilang isang bagong driver, andun po yung kaba sa pagdadrive ko. Magwa 1 month na rin po ako nagdadrive to and from office. At Praise the Lord. andun po yung kagalakan ko din dahil nung nag-take po ako ng driving test, pang-apat ko na po yun. Pang-apat na ano ko na po yun. Pero ang kinagagalak ko po ay tinanong ko dun sa aking yung instructor ko, sabi ko kung magkanong babayaran. Tinignan niyo po yung aking student permit. Sabi niya, wala daw po akong babayaran. Sabi ko, bakit? Sabi ko, kasi first time na test ko daw yon, sabi. Tapos nagulat ako, glory to God, sabi ko wala akong babayaran, tapos first time na test. At doon sa first time na yon, nakapasa po ako. Kaya nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. And praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you po, beloved Mr. Aura Relos, sa pinagpala